May bisita po tayo. Kasi atin mo bisita. O, kaya baptism siya sa lupa. Okay, binakita ko mga dalagita. Ayun. Alright. Buksan yung mga Bible sa book of Ephesians chapter 4. At itutuloy natin po yung tinigil mensahe po kayo umaga. At ito rin po yung tinigil mensahe sa lumbang. At pareho po na hindi natin po tinapos para po sa ikalawang bahagi po ay ituloy po natin. Nabanggit ko sa kanila na piniyata na 1 month na, no? Na ating paksa ay about unity and division. Amen? Hindi, halos 1 month na, no? Higit 1 month na. At sabi ko po ay talagang sinadya ko po yan na tayo yung minsan about yung importance ng unity at naiwasan natin ang division na tayo yung magkawat-kapatat sapagkat sa tuwing na ang Bible Baptist Church ay mayroong malaking proyekto ay nagdadagdag na problema ang ating kaaway. Okay, sa ganun para ay mapigilan niya, mahagdagan niya po yung ating hangat na magawa para sa Panginoon. Kaya dahil dito ay nagkaroon na ng mensahe para tayo ay makapabantay at talagang ma-overcome natin yung banta ng pagkakawat-kapatat.
No, sapagkat talagang totoo that there is strength in unity. Kapag ang God's people ay united, anuman ang maganap, ako ay magtatagumpay po sila. Kahit mahalaga na tayo po ay talagang oriented sa ganitong bagay. Ito po. At natutuhan natin naman, ito po, nakikinig po sa akin, na most of the time, yung division o pagkakawatak-watak ay cause ng apat na bagay na. Apat na bagay na madalas ang nagiging sanhi ng division sa church. Number one is what? Spreading rumors. Okay? Ano yung number one? Alright. Ano yung rumors? Okay? Kumakalat na motor. Kumakalat na kwento sa laysay. Amen? Amen? Ano yung pangalawa? Gossip. Ano pagkakaiba ng gossip sa rumors? Ano pagkakaiba? Ang rumors ay what? Kumakalat na balita. Nabalita ako na ako pinagsasabi mo ako ay guwapo. Hindi naman na. Ganun, di ba? At iba naman ba siya? Spreading what? Rumors. Yung pangalawa, gossip. Na rumors, gossip is what? Chismis. Amen? Ano magkakaiba? Sabi ko ng rumors sa gossip. Yung rumors, yung rumors is what? Maaaring totoo, pero ano karapatan naman ibalita? Ano ba? Yung mga bagay yung totoo, pero wala kong karapatan ibalita. Ang hindi lang authority. Ayun gossip. Yun may dagdag. Nakikinig ka sa akin? Na nakakasirang puri ng tao. Okay? Ano yung pangatlo? Okay? Okay, sower of discord. Diba namin? Sowers of discord. Ito naman yung gumagawa ng pag-away-away sa magkakapatid sa Panginoon. Ano na siya? Okay, ano yung pangatlo? Alright. Pang-apat. Ulaan nyo. May ulaan nyo kayo. Ano yung pang-apat? Madalas kong banggitin, cliques. Ayan. Ano yung pang-apat? Cliques. Ano yung cliques? Pag-grupo-grupo. Sa loob ng church, may grupo-grupo. Diba namin? Kasi sila lang ang grupong yun. Sila lang lagi ang magkasama. Ano yung sila? Amen. Masama ba yun? Masama ba yun? Sa Bible, masama eh. Amen. Okay, sabagat ang gusto ng Panginoong Diyos na tayo ay kumilos na isang pamilya lamang. Walang pinapaburan ang sino man sa atin. Amen? Amen? And ayaw ng Diyos na dumating ang pagkakataon na magkakamukha na kayo. Sabagat kayo lagi magkakasama. Amen. Mahirap mag-distinguish. Pagay manamit, magbuhok, gumite, umilap, iisa. Kasi lagi sila ang magkakasama. Amen, isa? Amen? Kayo magano. Bakit masama? Bakit naging division? No, ito yung binasa ko rin sa bakit hindi ng istorya ng ibang church. Okay? Na nagiging sanay ng division, cliques. Amen? Ano ba ba? Napasin ko yung mga mature na members sa atin, sinasabihin ng iba, mag-iwagi-wala naman kayo. Entertain, doon ako sabi niyo naman yung iba. Tama yun. Amen. Amen? Kaya nagsalisay, may kabarkada rin. Ibig na. Kaya nakakatawa, minsan katabi ni Brother Alfonso, si Arthur, minsan naman si Oscar. Tama naman yun. Minsan silang dalawa magkapili ni Pili. Kamukha naman sila. Tama na yun. Ang pagbutihin. And guess what? Tayo ng isang family. Okay? Oh. No, magkamisan, doon ako tumatakbo, pag-uwi na, akabulihan ko. Pero minsan, nalulusot ako na ito. Kaya kanina naman, dito ako. Bakit? Kasi gusto ko lahat makamayan. Okay? Okay, ayoko na masabihin
ako na yun lang ang pinupuntahan ko. Na gusto ko, ganun din kayo. Alright? Sa ganun paraan is what? United talaga tayo. Ha? Okay? Now, sapagat doon tayo tinawag ng Diyos eh. Di ba? Ephesians chapter 4 sa the Bible, verse number 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of what? The vocation. Okay? Okay, wherewith ye are called. Na, dito tayo tinawag. No, dito tayo tinawag. Na tayo may maligtas. Amen? Amen? Makatip ng langit. Alright? At sa verse number 2, ano sabi pa? Na sa inyong paglakad, sa inyong paglakad o pamumuhay na itinawag ng Diyos sa inyo. Okay, gawin niyo ito. Verse number 2 with what? Una, loneliness. Diba? Humility. Pangalawa, in what? Meekness. Amen? May kaamuan. Amen? May kaamuan. Okay, now, bakit? Anong pagkakaiba ng loneliness sa meekness? Anong pagkakaiba? Na yung kaamuan, if you remember, binanggit ko, in original is what? Power under control, di ba? Ano ba yun? Amen? In application, magkamisan, nasa katwiran ka. Pero kung hindi magiging sanay ng pagkakawatak-watak, isang pagito yung katwiran mo, at ang malagay, united tayo. Hindi naman narapat na lagi yung paglaban ng katwiran mo. Kung hindi magiging bunga ng pagkakawatak-watak, ito mo yan. Amen? Amen? My emotions are not important. The Lord and His church is much more important. Okay? In meekness. Ano ba? Oh, with what? Sunod. Long suffering. Amen? Amen? Long suffering. Sa kala mo na dyan, pagpapasensya, pagpapalampas, pagpapaumanhin. Iparami isa. Amen? Amen isa? Patient. Okay? Ano sumunod? Forbearing one another. Nasaan yung forgiving? Hindi na isinama. Okay? Sapagkat yung ay matatagpuan mo na lamang doon sa verse 32. Diba namin? Ano yung forbearing? Ano yung forbearing? Ito po, ang forbearing, ulitin ko lang, binanggit ko minsan, ito po yung nangyayari nung kami sanay talagang ibang sobrang lagi na ako nagpapasensya, lagi na ako nagbibigay, lagi na ako nagpapamulhin. Nakikinig sa akin? Amen? Amen? You see, yung bang puno-puno na ako, kailan kayo siya magbabago? Sabi naman, forbearing one another. So, yung pag-iisip mo siya. Sapagkat, hindi ikaw ang may kapangyarihan bumago ng buhay niya, ang Diyos. Diba namin? Now, kung yung ligtas, kung hindi, say, pray mo. Okay? Amen? Babagohin niya Diyos, but wait. Sapagkat yung Diyos na bumabago ng kanyang buhay ay nakapagpapasensya. Ikaw ay hindi. Diba namin? Hintayin mo hanggang magbago siya. Pero huwag mong akurahin. Diba namin? Yun ang forbearing one another. Amen? Sapagkat alam ng Diyos, tayo Christian, minsan tayo madaling maubos yung pasensya natin. Alam mo din na? Kasi kilala ka ng Panginoon, bugnutin ka. Diba namin? Wala kang pasensya sa kapwa mo. Amen, isa? But let me remind you, na maligtas dahil doon tayo tinawag ng Diyos. Amen. Alright? With all holiness, meekness, long-suffering, forbearing one another in love. Liwanag ba? Hindi basta forbearing, anong dulo? May pag-ibig. Magpasensya ka, magpalagpas ka, but siguraduhin mo, gagawin mo yan, ginagawa mo yan, out of love. Hindi ka sa pagkat na pwersa lamang. Kung na-pwersa ka lamang, napilitan ka, may takot ka, walang reward. But merong gagawin mo yan, with love, may reward ka. May bunga. Ano yung ibig? Then what? Endeavoring. Ano yung endeavoring? Maintaining. Diba? Pag sumikapan ninyo na mamanatili yung pagkakaisa sa Espiritu in the bond of God, peace, sa tali ng kapayapaan. Bakit na, hindi ba? Narinig ko na, eh? Oh, nagpapakita na yung kapayapaan, yung harmony, yung sweetness sa church ay hindi basta lamang nagaganap. Maliwanag ba? Hindi ito kusang nangyayari. Ipanamin. Kaya ginamit siya what? Endeavoring. Amen? Amen?
panatilihin. Maliwanag ba? Maintaining. Maliwanag ba? Yung palamin, nagpapahayag ko lang, babantayan nyo lagi yan. Ano ba siya? Babantayan nyo lagi yan. Okay? Amen? Pinakita sa yung verse 1 and number 3, yung ibig ng Diyos na mangyayari. At paano ito papangyayarihin? Natuloy niyo ba ako? Yun ang issue sa verse 1 to number 2. At yung verse number 4 to number 6, binigit ko na, yun naman yung basis. Verse 1 to number 2, 3, okay, yung dapat mangyari, at paano papangyayarihin. Yung verse number 4 to number 6, ang pundasyon, ang batayan. Amen? Kung paano ito mangyayari at bakit mangyayari. Bakit mangyayari? Sapagkat, sabi ng verse 1 is what? There's one, body, ano pa? One, spirit, ano pa? Okay, even as we are called in one hope, what we're calling, ano pa? One Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all. Alright? Ito yung ground ng unity. Amen? Ito yung pundasyon ng pagkakaisa. Amen, guys? Amen? Now, ano yung number 1? Ulitin ka. Number 1, the church. Amen? 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 Meron nilang isang katawan, pero maraming miyembro. Ito yung isang katawan ni Cristo, pero maraming miyembro. Ibalik, kagaya ng katawan mo, isang katawan pero maraming miyembro, maraming sangkap. Na walang anumang sangkap sa katawan mo na hindi importante. Walang anumang sangkap ng katawan mo ang hindi mahalaga. Walang anumang sangkap ng iyong katawan na gusto mong mawala. Nakikinig kaya? Amen? Pag nagkakasakit yung kanan mo, di ba ginagamot mo? Iniingatan mo? Hindi mo pinupera. Ganun din dapat ang trato mo sa church ng Panginoon. Lahat dito ay mahalaga sa iyo. Lahat dito ay pagmamalasakitan mo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yung katawan mo, pag nihahawakan ng kamay mo na mainit, sabi ng matulog mo, huwag mo hawakan yan, mapapasok. Sunod, tayo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Mag-ingat ka dyan, baka madulas ka, masasaktan. Sino? Tayo. Maliwanag, ang sakit at suliran ng bawat isa ay suliran at sakit ng buong katawan. Di ba namin? Kaya wala kang papamuran dito dahil dito gusto mo. Amen? Kaya number one, ground ng unity. And second is what? One, Spirit. The Holy Spirit. Amen? Na gumagatay, umapatubay, nagtuturo, nagpapaalala sa atin. Kaya alam mo, pag nagkasala ka, alam mo, pag mali ang iyong pakikitungo sa iyong kapatid, pag may Espiritu na kinukundi, mali ang ginawa mo, mali ang sinabi mo. Tama ba ako? You see? So the Holy Spirit is what? Okay, the ground, He is a ground of unity. Amen? He leads us, He guides us, He teaches and He convicts us. Amen? Siya ang gumagawa kung tayo magkaisa talaga. Alright? Let me naman yung Christian, okay? Yes. Magagaling ang mga miyembro ng Calvary. Mga katalino, mga talente. Di ba namin kasi? Amen? Dahil dito, may kanya tayong opinion. Alright? Yes, kasi we all have our opinions. But when we pray and are filled with the Holy Spirit, God's opinions become our opinions. Amen? Ano yung pangatlo? One? Ano yung hope niyan? The resurrection and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun ang ating hinahangan, yun ang ating pag-asa. Ano yung isa? Muling babalik ang Panginoong Kristo. Amen? Muli siya babalik. Okay? Yan ang ibig ng Panginoon natin talagang pakabantayan, pakaingatan. Amen?
tumawaglit sa ating isipan. Muling babalik ang ating Panginoon. Okay? Amen, isa? At mayroong gantimpala, yung mga matiyagang naghihintay na may katabaran sa ating Diyos. Okay? Revelation chapter 21. Revelation chapter 21. And verse number 12. One hope. Ano yung one hope? The resurrection of Christ and His one? Glorious appearing. Now, Revelation chapter 22, 22 and number 12. 22 and number 12. Ready? Basa. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to what? As his work shall be. Amen? Mabilis siyang dumarating. Mabilis siyang pumaparito. Amen? Now, this is siyang, binanggit ko sa inyo, siyang personally. Personal ito, ha? Personally. Okay? Sa Diyos, parang kahapon lang siya umalis. Sapagkat ang 1,000 taon sa Diyos ay, what? Isang araw lamang sa tao. Amen, Christian? Amen? Amen? And personally, I believe na ang mundo, lagi ko binabagin sa iyo, ay hindi totoo yung salitang 50 million years, wala pang 1 million. Okay, amen? So wala pang 50 million years. Okay? Ang mundo ay halos nasa 6,000 taon lamang. Amen? At ang 7,000 is what? Yung millennium kingdom. Amen. Amen? Mula kay Kristo Jesus hanggang sa ating swat, di ba 2,000? Amen? At yung nakaraang taon mula kay Adam and Eve hanggang sa mga apostol swat, di ba 4? Tama ba ako? Amen? So nakakaaling na rin mo, tama ba? Na ang 7,000 kaya, yung millennium na. Kaya talagang halos nasa pintuan na naman ang ating Panginoon Kristo. Are you seeing it? Oh, you see? Yung ating naman, anong ginamit sa salita? I come quickly. Mabilis siya pumaparito. Okay, yun ang ating pag-asa. Yung muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Alright? Amen? Ito yung kasi isa sa unifying factor. Amen? Ng bawat mananampalataya. May hinihintay tayo. Amen? May darating. Amen? May darating. May tayo hinihintay. Walang iba kundi ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Kristo. Okay? Muli sinabali. Okay? Now, ikaapat na pundasyon ng ating pagkakaisa. Balikan natin. Alright, ano kayo? Sa verse number 5, pakibasa na. One Lord, one faith, one baptism, and one God. Tumayo po tayong lahat at tayo pinaglalangin. Okay, balikin, bilisan. Ngayon, Diyos, kami po ay malapit, tumulo ng Panginoon kapong kaba, maway matanggap po namin, yung salita hindi may kakuha, na handa kami, Lord, at magkapinig doon na yung salita ng Panginoon. Tulungan niyo po ang aming pastor, magpapahay dito, bigyan siya ng pagkakirihan, bawat isa po ay napagpala, Panginoon, sa akin. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ikaapat na pundasyon ng unity in the church ay ang nag-iisang Panginoon. Amen. Amen? One Lord. Walang iba kundi ang ating Panginoon Heso Kristo. Amen? In the book of Acts chapter 10. Acts chapter 10 and verse number 36. Acts chapter 10 and number 36. Now the Bible says, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is what? He is what? He is Lord of all. Teka mo, siya ang Panginoon ng lahat. In 1 Timothy chapter 1 and verse number 1. 1 Timothy 1:1.
of Jesus Christ by the commandment of God, our Savior and the Lord Jesus Christ, which what? Kita mo, siya yung ating pag-asa. Si Pablo na apostol ni Kristo, Jesus ayon sa utos ng Diyos at na ating tagapagligtas at ni Kristo, Jesus na ating what? Na ating pag-asa. Alright, yes, sir? Yes, okay. Huwag natin nakalimutan. No? Yes, okay. Yes, siya yung ating Savior. But huwag yung kalimutan, ang ating Savior, siya rin ang ating Panginoon. Amen, yes, sir? Amen? Siya yung ating Master. Alright? And let me remind you, ang ating Panginoon Kristo has no equal. Wala siyang kapantay. Wala siyang katulad. Okay? And yes, sir? He has no superior. Maliwanag po sa atin? Amen, sir? Amen? At walang nauna at walang darating na katulad niya. Alright? In Romans 14 and number 9. Romans 14 and number 9. For to this end, Christ both died and rose and revived that He might be Lord both of what? The dead and the living. Kita niyo po? Siya ang Panginoon ng mga buhay at maging ng mga patay. Alright? Naging apat na pundasyon ng ating unity. Meron lamang tayong isang Panginoon. Amen? Meron lamang tayong isang Master. Meron lamang tayong isang tigapagligtas at siya ang Panginoon ng lahat-lahat. Alright? Amen? Yes, tinanggap mo siyang Savior, pero tinanggap mo siya, kinikilala mo rin ba siyang Panginoon? Ha? At kung siya'y tinatawag mong Panginoon, alam mo ba ang ibig sabihin nyo? Do not remember siya, okay? Yung pagtawag mo sa kanyang siya yung Panginoon mo, ito po'y nangungulugan ng tatlong bagay. Remember that? Una, absolute ownership. Pangalawa, unquestioning obedience. Pangatlo, it means wholehearted service. Di ba nung isa? Ito yung ibig sabihin na si Kristo yung Panginoon mo. Nakikinig sa akin? Alin muna? Absolute ba? Ito mo? Ito nangahulugan na hindi na ako ang may-ari ng buhay na ito. Nakunin mo ako? Nakunin mo? Pag tinanong mo siya, Lord, anong ibig sabihin? Hindi na ako ang may-ari ng buhay na ito. Ang buhay na ito ay kay Kristo na bakit ako ay bili niya ng halaga. Ako ay tinubos niya ng kanyang dugo. Ako ay kanya na. Alright? Ano isa? Hindi na ako nagmamiyari ng buhay na ito. Maging sa sarili ko, tahanan ko, lahat ay kanya. Yun po yun. Absolute ownership. Ano isa? Sa mga totoo naman talaga, dumating tayo sa mundo itong hubad, aalis tayo, wala tayo magdala ng unahan. Amen? Ang sanlibutan ito at lahat ng naninirahan dito ay pag-ayos sa Panginoon. Okay? Anong pangalawang ibig sabihin ng Lord? Ano si Kristo? Ang questioning what? Obedience. Okay? Alala niyo si Peter, magdamag siya ng isda, wala siyang nahuling anuman, kasama siya. Sabi ng Panginoon, kay Peter, ihagis mo sa kaliwa yung lambat mo. Ano sabi ni Peter? Lord, magdamag kami ng isda, wala kaming nahuling anuman. Pero sa pangat sinabi mo, gagawin ko. Yun. Nakikinig kayo? Ang questioning mo? Obedience. Minsan madaling sumunod. Kasi, ipinaliwanag sa'yo. Pero hindi lagi magpapaliwanag ang Diyos sa'yo. Ang ibig niya, sumunod ka sa mga meron kang pananampalataya sa Kanya. Na hindi Kanya papagawin ng ikakasama mo. Ang question of obedience. Dumana ka ng umaga, bumalik ka ng gabi. Huwag ka na magtatanong, bakit kailangan pa? Huwag ka na magtanong, linggo yun eh. Amen? Dumalo ka ng gabi, ng Sunday, meron pala, may prayer meeting pa, mag-prayer meeting ka. Huwag ka na magtanong. Amen? Pagsabala sa Panginoon, you see ng Lordship, unquestioning what? Obedience. Okay? Any reason? Alright. Listen, huwag mo kalimutan ang ating Lord. No? He loved unity. Remember that?
Psalms 133 verse number 1. Anong sabi ng Bible? Behold, how good and pleasant for the brethren to dwell together in what? Unity. Kita mo? Sa mata ng Panginoon, napakaganda. Ha? Kainam-inam malasid na nagkakaisa ang mga magkakapatid sa Panginoon. Now, because He loves unity, of course, He hates division. Diba namin? God loves unity and He hates what? Division. Ayaw niya na. Okay? Kaya ito masabi niya sa Mark 3:20, di ba? Yung bahay na divided, hindi makakatayo. You see? Na ano yung pangatlong meaning ng pagtawag ng Lord si Christ? Ano yung pangatlong meaning? Pakalabas nga, wholehearted service. Buong pusong paglilingkod. Naglilingkod ka, nagsusulmirin ka, hindi para sa parang politiko, hindi para auto-ops. Kaya bihira akong gabit pag nagsusulmirin ako baka sabihin ko, hindi ko minamasama. Hindi ko minamasama. Sabi ko, mamili lang kayo lagi yung mukha mo nakakulong doon. Kakasawa ng mukha mo. Diba? Iba naman. Sila palakol naman. Ano yung isa? Tikisod niya tayo na. Baka madibay. Wholehearted what? Service. Amen? Colossians 3, table, 23 to table. Andiyan na po kayo? Ready? And whatsoever ye do it what? Heartily as to the Lord and not unto men. Kita mo, hindi para makita ng tao, kundi ng Panginoon. Ha? Ano ba ang inyong ginagawa? Kaya inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. 24, pakalamas, 24, knowing, yan ang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggap kayo ng gantimpala sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon lakas Yesu Cristo. You see, kaya nga, kung tinatawag mo siyang Panginoon, ikaw may naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ano ba? Kahit walang nakikita, kahit hindi ka inuutusan, kahit hindi ka napupuri, paano ka siya? Sinusunod mo siya nang walang tanong-tanong. Yan po yung kapatid. Amen? Amen? At kung lahat ng member ng Calvary ay talagang kinikilala ng Lord si Christ, walang division yan. United yan. Amen? Sapagkat yung ating Lord of all, again, He loves unity, but He hates what? Division. And He hates the sovereign of discord. Okay? Sabi ng Kawikaan, chapter 6, 19 to 20, di ba? Ang sovereign of discord is what? Abomination, abominable sa harap ng ating Panginoon. Are you with me? Amen? Kaya minsan, bakit magandang panatunan yun? Kasi talagang nagkakaroon ng alitan, tambuhan, at kasi basta may tao, may question. Ipanami? Kaya ginabisyon lang and laboring. Talagang posisyon may kapamili. Kasi hindi po pwedeng hindi magkakaroon ng lakas. Tambuhan, magkakaroon. Yung mag-asawa, lagi dalawang tao yun, ito marami. Ano yun din? Pero kung meron kong sumika, meron talaga limit, talaga may mga spiritual. Spiritual na peacemaker. Magaling marasolbahan. Magaling malutas. Hindi para madamay pa yung marami. Okay. Ano kailangan lang?
the Lordship of Christ. Amen? The Lordship of Christ. Alright? Panglima po. Balikan niyo po, panglima. Okay? So una, na basis, na pundasyon ay the church. No? Pangalawa ay, ano yung pangalawa? The Holy Spirit. No? And then pangatlo po ay one hope, one Lord, then sunod is what? One faith. Okay? Isang pananampalataya. Okay? Isang pananampalataya. No? Now, let me remind Christian, the Bible is our only rule of faith and practice. Amen? Wala tayong ibang kadluan ng faith maliban sa Word of God. Amen? Amen? And let me remind Christian, the battle is for the faith. Amen? Ang digmaan ay nasa pananampalataya. Alright? Kaya ang diyablong ating kalaban, no, talagang pangunahin ang ibig masakin, sirain, at alsin sa inyong kamaliswat. The Word of God, the Bible. Ibig niya talagang bigyan ng what? Duda, alinlangan. Okay? Sa sinasabi ng salita ng Diyos. Remember that? Sa Garden of Eden, yun ang unang-una niyang binakbakan. Alam niyo ba? Ano ang unang niyang question kay Eva? Sinabi nga ba ng Diyos? Amen. Sinabi ng Diyos, kung question mo pa. Ano yung sinabi? At kung sinabi ni Eva, diba sinabi niyo doon, ang sabi ng Diablo? Hindi. Maliwanag ba? Anong inaatake ng Diablo? The Word of God. Until now, ito yung pangunay gusto kong sirain ng devil, the Word of God. But let me remind you, Christian, ang ikalima na pundasyon ng ating unity swat, the Word of God. Amen? And listen, one faith, okay? The Bible. The Bible. Alright? And listen, the Bible. In 2 Timothy 1:13, 2 Timothy 1:13. Ready? Hold fast. Kita mo? The form of sound word which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Amen? Hold fast. Panghubakan mo. Amen? Also in the book of Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Amen? Now, according to Matthew 4:4, saan galing ang Bible? Saan galing ang mga sabi ng Bible? Saan galing? Out of what? The mouth of God. The Bible is the Word of God. Amen? 2 Timothy says, all scriptures are given by what? Inspiration of God. And it is what? Profitable for doctrine, for preparation, and instruction in righteousness, that the man of God may be what? Perfect. Truly furnished to what? Good works. All scriptures are given by the inspiration of God. Amen, Christian? Amen? Now, anong scriptures? Anong Bible? Anong Bible? Anong scriptures ang inspired? Ano yun? Nasaan yun ngayon? Nasaan ngayon yun? Nasa langit? Nasa langit? Meron pa bang Bible ngayon na inspired? Walang mali? God wrote only one Bible, the King James Bible. Amen? Ito yung pure words. Inspired. Amen? God preserved His word in English Bible, the English Bible. He preserved it. Okay, like yung ginagamit sa inyo many times. Diba?
Hindi, sabi, talagang sabi ng Biblia, di ba? Okay, the wisdom of God is what? The wisdom of man is foolishness sa harap ng Diyos. Amen? Amen, Krishna? Maraming tao kasi sa sobrang tulong, sa sobrang galing, kinwestiyon ng Bible. Isang pastor sabihin, okay, yes, I believe that the Bible is, Biblia inspired, yung original. Okay, Krishna, wala nang original. Tandaan niyo po yun. Amen? Kahit po, babanggitin ko kahit po si Apostol Pablo, sila Peter, hindi nakita, hindi nahawakan ng original. Lahat ng nahawakan nila dahil kopya na lamang. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay? During nung panahon ng mga apostol, hindi pa ito 66 book. Iba na rin? Remember yung Ethiopian eunuch, ang hawak lang ay isang sipi ng Book of Isaiah. Amen? Oh. Totoo talaga, no? Yung mga original ay sinulat sa wikang Aramaic, Hebrew, Greek. Alam mo dumating ang time, 11, no? Ipinahintulot ng Lord, ito yung masulat sa wikang English para mabasa ng mga pangkaraniwang tao. Listen carefully. Okay? Nasulat ito sa wikang, anong tawag ito? Wika na, anong tawag ito? Mga wikang ginagamit ng mga sa palengke, sa tabi-tabi kalsada, hindi sa wika ng mga scholar. Na mga yung mga pangkaraniwang wika. Amen? Sapagkat ang Goliswat, ang Goliswat, mahawakan ito ng mga pangkaraniwang tao. Amen, Krista? Kasi, yun yung Old English, the King James English. Okay. Now, tanong na, hindi pwedeng ang kinasihan lang ay yung original. Kapag sabi mo ang kinasihan lang yung original, ibig sabihin wala ng original. Nakikinig ka sa akin? Now, let me find yung principle, ulitin ko. Okay? Inspiration without preservation is useless. Diba namin? Inspiration without preservation is useless. God preserved His Word, not the manuscript. God preserved His Word, not the original. He preserved His Word. Heaven and earth shall pass away, but my Word shall not pass away. Hallelujah. It liveth and abideth forever. Okay? Amen, Krishna? Amen? Now, hindi rin si King James, hindi rin yung mga translator ang nag-ingat ng Bible kaya nakarating sa atin. Ulitin ko, hindi yung mga translator hindi si King James ang nag-ingat sa Bible para makarating sa atin. Hindi rin si King James at yung mga translator ang nag-ingat para walang masingit na mali sa Bible. Hindi sila. Hindi sila. Okay? Psalms chapter 12. Yan yung puti. That battle is in the Word of God. Alright? Sapagkat yung basis ng ating unity. Iba na rin. Kung isang araw ay napatuloy may mali sa Bible, hindi sabihin, mawawala yung ating unity. Magkakawatak-watak tayo. Nakikinig sa akin? At sasabihin nyo, mali pala yung ibang mga natutuhan namin. Wala pala yung katotohanan. Kung masira ang Bible sa'yo. Alright? Kaya natin sa talaga nito. Okay? Nasunod ba? Sino nag-ingat? Bakit walang mali sa Bible sa ating video? At bakit ito may nakaabot sa atin? Psalm chapter 12. Oh, ginanyan lang po kayo? Number 6. 12:6. The words of the Lord are what? Pure words. Kita mo? Kita nyo? Ang mga salita ng Panginoon, dalisay ng mga salita. Kita nyo? Tulad ng silver na sinubok sa apoy, okay? Over pure
Remember the word 7? Number of God. Amen? Amen? Puro. Walang halo ang makasalita ng Panginoon. Amen? Na hindi pwedeng nawala yan. Hindi pwedeng nawala yan. Okay? Now, bakit nakarating sa atin? Nang walang halo, walang pagkakamali. Sabi ko, hindi sapagkat hindi si King James, hindi mga translator. Alright? Number 7, tingin po. Pagkatapos, thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt what? Kita mo, siya ang Diyos ang nag-iingat at ang Diyos din na siya nag-preserve. Kaya amen, now, nasaan ang preserve word of God? Nasaan? Hindi pwede yun in NIV. Hindi pwede yung English Bible. Hindi pwede yung Revised Standard. Hindi pwede yun. Alright? Hindi naman yung Christian, no? Sa loob ng mahigit 300 taon. No? Okay? Mula ng Reformation period hanggang sa mga great revival na naganap sa buong mundo. Great missionary work. King James Bible ang tala ng mga great man of God. Alam nyo, nung magsalputan, itong mga new version, yung mga great revival, nanghina na. Nakikinig sa akin? Nanghina na. Okay? Sapagkat yung mga dalang Bible ng ibang mga pastors hindi na pure words. Okay? Corruptible seed na. Samantalang ating dress incorruptible. Amen? Amen? Kaya maganda mo nga. Hamunin kayo. Okay. Obserbahan niyo ang lahat ng mga Bible Baptist Church na missionary at soul winning. Lahat yan King James Bible. Lahat yan. Lahat yan. Lahat yan. Hindi perfect ating mga member. Ngayon matitigas ang ulo. Pero sa kanyang lahat strong sa dati. Bakit? Sapagkat ang nating panitang word is a pure word. Ang natin paniniwag, the word of God. The seed is the word of God. Amen? Ang natin po siya incorruptible seed. Amen? Nakita mo, ito yung nagpag-isa sa atin. Meron tayong unity sapagkat meron tayong one faith. That this Bible, the King James, ito yung salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, yes, take it or leave it. No? Okay? Ito ang sinasabi sa mga tao ito. No? One faith, the Word of God. No? The Word of God. No? Pangatlo, o pang-anim. Ano yung pang-anim? One baptism. Amen? One baptism. Nasundan niyo po ako? Ano yung ikalima na pundasyon ng unity? One faith. Faith in what? Faith in the Bible. Amen? The Word of God. Romans 10:17, faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Dami siyang dati. Now, yes, hindi natin naman itinuturo na pag hindi King James Bible ang ginamit ko, hindi sa ibang tao. Hindi natin turo yan sapagkat ang issue is what? Faith in Christ Jesus. Amen? Nasa iba ko, ang binabasa kong Bible ay ang Biblia. Amen. Sa iba ko lang, ang Biblia. Amen? Pero lumago ako sa King James Bible. Amen? Lumago ako, nag-mature ako sa King James Bible. Amen? Naging superior ako sa King James Bible. Amen? At ang Catholic Bible ay lumago dahil sa King James Bible, the pure Word of God. Number 6, one baptism. Now, anong baptism? Ang sagot, baptism. Amen. Amen? Ito yung isang pundasyon ng ating unity. Amen. Lahat tayo nakatagawad ng isang bautismo lang. Ano kasi mag isang? Baptism. Alright? Na huwag natin nakalimutan, yung lahat ng apostol ni Kristo ay baptized ni John the Baptist. Amen? Amen? At isang araw, nung ang Panginoon ay 30 years
from Galilee to Jordan, Matthew 3:37, from Galilee to Jordan, naglakad siya patungo ng Jordan, pinuntahan si John the Baptist. Hindi si John Pentecostal o John the Baptist. 16 months ang nilakad niya para lamang magkabaptize kay John the Baptist. Amen. Amen? Kaya ang ating Panginoon at maging kanyang 12 na i-baptize ni John the Baptist. Amen? Ang bautismo nila tinagawin baptism. You see, kaya one baptism. Ano ba sa baptism? Baptism. Now, pag sinabing baptism, 4 na bagay ang ating katandaan. Alright? Number 1, proper meaning. Okay? Proper meaning. Ano ba ang meaning ng bautismo? Romans 6:3-4. Ito'y paglalarawan ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Ano yung isa? Ano yung isa? Kaya pagtayo ng tao sa tubig, kanyang inilalarawan na si Kristo yung namatay dahil sa kanyang kasalanan. Diba? Paglubog sa tubig, kanyang inilalarawan na si Kristo ay inilagay. At pag-ahon niya, kanyang inilalarawan na si Kristo ay nabuhay na muli mula sa naman. At kasi kaya nga, inilalarawan niya yung naging salihit ng kanyang kaligtasan. You see, yung proper meaning. Hindi siya binabautismohan para maligtas. Binabautismohan siya, bautismo sa pagligtas na siya. Amen. Di pa namin siya? Amen? What baptism? Alright? Amen siya? Amen? United tayo doon. Kung ang iyong pagkakaunawa, babautismohan ka para maligtas ka, hindi tayo magkakasundo. Walang unity kapag mali ang iyong pag-unawa. Amen? Amen? Ano yung proper meaning? Paglalarawan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ni Jesus. Romans 6:3-4. Pangalawa, proper candidate. Amen? Sino ang dapat bautismuhan? Sino? Yung ligtas na. Yung anak na ng Diyos. Maliwanag ba? Si Jesus natin, Lord, ay binautismuhan hindi para maging anak ng Diyos. Binautismuhan siya na siya anak ng Diyos Ama. Ganun din ikaw, maliwanag ba? Kaya ang bautismo ay para sa mga anak ng Diyos. Ligtas. Proper ba? Candidate. Naunuhan ba natin? Pangatlo, ano ang bisin ba proper mode? Ano yung mode? Ano ba mode? Ang bautismo ay hindi buhos, hindi bisik, hindi binasa yung tuktok mo. Di ba alamin? Ang bautismo, immersion, ilulubog ka talaga sa tubig. Para mailarawan mo ang pagkalibing ng ating Panginoon sa Kristo. Maliwanag ba? Amen? Kaya kung member dito tayo na ang bautismo niya yung bisig o buhos, hindi tayo magkakasundo. Hindi ka pwedeng maging kaisa ng Calvary. Sa pag-ibang klaseng bautismo ang tinanggap mo. No, tayong lahat naligtas by the grace of God. At tayong lahat ay nabautismuhan ng tamang bautismo. May tama ang kahulugan, tama ang pagiging candidate, at tama ang kaparaanan, immersion. Hindi mo na ba sa akin? No, panghuli, proper authority. Dito minsan nagkakatalo. Proper authority. Anong klaseng bautismo ang tinanggap mo? Sino ang nagbautismo sa iyo? Amen siya? Amen? Bagamat nakaraan na, siguro ay 60 taon na nakakaraan, pero maganda pa rin halimbawa. Hindi naman 60 taon. Pero ano lang yun, di ba? Meron kayo magkabautismo, pero dalawa rito. Pero sa loob ng many years, hindi siya hindi naman ako member. Akala niya, kasi mga 20 years na dumagalaw, baptist na no. Para maging baptist ka, magkabautismo ka sa akin, di kaya. Pentecostal lang kayong bautismo, hindi mo ba natin po ba? Kailangan talaga dumangkas ka, tinatawag ng baptism. Amen. Ano yung proper authority? Baptist.
Ano yung proper authority? Kailangan baptist ang nag-baptize sa iyo. Pero hindi basta bago diwat, may authority siya. Yes. Maliwanag ba? At ang authority para magpapagay yung church ang siyang nagbibigay. Hindi pwedeng kung sino na lang. Amen? Kwento doon pa rin yung sa Angeles. Sabi niyo isang nanay, ako'y baptist na. Sino po nag-baptist? Ako nag-baptist sa sarili ko. Saan po yun? Sa banyo namin. Sabi, akala niya member na siya, hindi pwede. Ikaw ang nag-baptist sa sarili mo, paano ginawa mo? Hindi pumasok sa drama. Baptist na ako. Ay, shit. Totoo yun. Totoo yun. Tanong niya kay Mark. Totoo yun. Kung sabi si Boy, binigyan mo ito, sino ba? Mark, binigyan ba? Sorry, Jason ba? Jason din. Pagtagal-tagal, dumami tayo, kailangan marami, para hindi na ako yung akbaro mo. Ito yung ika-anim na pundasyon ng ating pagkakaisa. Kailangan tumanggap ng baptism. Amen, isa? Amen? Kailangan kayo agree sa ayon. Diba? Sa ayon sa katotohanan nito. Hindi ito pwedeng makompromiso. Amen? Sabagat ito ang katotohanan. Kaya nga, kahit may manggaling pa sa ibang church, no? Ang ating tinatanong, okay, yes, save ka na, pero tanong mo, baptize ka na ba? Kung hindi ka baptize, kailangan mong dumaan sa aming baptism para mag-remember ng kanto. Amen? Baptize ka na ba? Opo, sama na tayo. J.I. po, no. Kung ibig mo nito, kailangan magsabi ka sa baptism. Kahit pasave ka na, yun ang kailangan. Sabagat yun ang authority. Amen? Sabagat ang naging dalawang puso, even Christ Himself ay tumanggap ang baptism. Amen, Christian? Amen? Alam niyo, pag tumanggap tayo ng ibang budismo, yun po yung tinawag ng compromise. Yung po yung compromise. Alright. Okay, maliwanag. Hindi natin itinuturo na ang bautismo ng baptism ang nakapagbiligtas. Again, ano yung proper candidate? Dapat ang bautismo na yung what? Ligtas na siya. Alright? And then pangulit, one God. One God. Nakatin mo yun? Balikan niyo po yung talata, one God and Father. Ulit, kanya na po kayo? Verse number 6, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Alright? Okay. One God and Father. Alright. So, the word Father, ay nakapahayag ng, He is the source of all things. Amen? Siya yung pinagmula ng lahat ng mga bagay. No? Ito yung pinagpahayag ng that He is the Creator and the Father of all who believe on Christ Jesus. Amen, Krishna? Amen? Ito yung ikapitong pundasyon ng ating unity. Ikapitong ground ng ating pong pagkakaisa. Meron lamang isang Diyos at Ama. Tayo na nasa kalangitan. Amen, Krishna? At siya'y Ama ng lahat ng mga naligtas. Now, alam po ninyo, may tinatawag na universalist. No? At ang church po nila, ay tinatawag na Unitarian Church. Pero dito, sa Bigutan, malamig ito, sa Metro Manila. No? Ang Universalist o Unitarian Church, no, ay naniniwala, na that we are all children of God. Yun ang doctrine nila. Ay ang lahat ng tao ay anak ng Diyos.
sa langit. At hindi totoo na mayroong impyernong lugar ng kaparusahan. Kasi yun ang kanyang paniniwala. Alright? Nakikinig kayo? Pero huwag natin kakalimutan, in John 8:44, nahayag ang katotohanan. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. Maliliwanag ba? In John 8:44, saan ang sabi ng Bible? Ye are of your father, the devil. Now, let me remind you, sino ang kanyang sinabihan noon? Isang grupo ng mga relihiyosong tao. Tama ba? Tama ba? Mga Pariseo. Mga relihiyoso, pero sabi noon, kayo ay sa inyong amang Diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Kita niyo po yun? Kaya, maliwanag na, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat may mga tao rin na tinatawag na anak ng Diablo. Now, listen carefully. Ang anak ng Diyos, tiyak ang langit na pupuntahan. Sapagkat si Kristo, tinanggap niyang tagapagligtas. At nangako si Kristo, anong pangako niya? Ang lahat ng sakali ng simanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sapagkat yung nanampalataya sa kanyang pangalan. Amen? Ngayon, kung hindi ka ligtas, hindi ka anak ng Diyos. Ikaw ay sa iyong ama, Diablo. At ang nais ng iyong ama, ang ibig mong gawin. Kaya kita mo ang hindi siya gawa ng kasalanan. Tama? Mahirap mong tigilan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At mas gusto ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Amen? So, amen? Yung gumagawa ng tama, nagpupunan ng liwanag para mahalip na tama ang ginagawa niya. Amen? Pero yung mapaggawa ng kasalanan, ang ibig ay sa kadiliman. Sapagkat masasama ang kanilang gawa. Alright? Now, ito yung ating base ng ating unity. Tayo tumanggap Kristo ay tayo ay one anak ng Diyos. Amen, Bishop? Amen? At nag-iibig na katuwiran, hindi na kalikuan. Alright? Kaya nga, ngayong gabi, okay? Ikaw ba'y anak ng Diyos o anak ng Diablo? Yun ang tanong. Alinitin? Amen? Ngayong gabi, ikaw ba'y tiyak, siguradong pag namatay, langit na pupuntahan. Kung hindi ka pa nakakatiyak, kaibigan, hindi ka pa anak ng Diyos. Sa gabi ito, makakasigurado ka kung tatagad mo si Kristo na iyong tigapagligtas. Amen? Amen? Ngayon, sa ating mga ibang nasa kapaligiran, ikaw makakapagsabi sa sarili mo, anak ka ba talaga ng Diyos? Nag-iibig ka ba sa katuwiran? O magpahangal sa kayo, ang iniibig mo'y pawang kalikuan. Amen, Krista? Amen? Ang anak ng Diyos, may malasakit sa gawain ng Diyos. Ang anak ng Diyos, nagsusumikap na mapanatili ang ayusan at unity sa gitna ng kapatiran. Ang anak ng Diyos, may patnubay, may pagtuturo ng Espiritu Santo. Amen? Ang anak ng Diyos, ipinaglalaban ang pananampalataya sa salita ng Diyos. At iniibig ang salita ng Diyos. Amen? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tayong lahat ito. Panginoon namin Diyos, sabi mo. Ito po ang aking panalangin. At hangad na makita mo sa bawat isa sa amin ang pagsusumikap, ang pagkikipaglaban na mapanatili ang kapayapaan